Magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw ay tatalakayin natin ay tungkol sa pagsusuri ng sanaysay. Sa paksang ito, matatalakay natin kung ano nga ba ang mga uri ng sanaysay at ang layunin ng pagsulat ng sanaysay. So bago tayo dumako sa pagtalakay at kung ano nga ba ang sanaysay, pagbalik tanawin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng pagsusuri. So ang pagsusuri ay tumutukoy sa masusing pag-aanalisa at pag-aaral upang mabigyan ng matibay na impormasyon at solusyon ang suliraning kinakaharap. So ayan, ang pagsusuri daw ay sa ibang tawag ay pag-aaral o pag-aanalisa. Ibig sabihin, nagsusuri tayo ng isang bagay, ng isang akda o aklat upang mas malaman natin kung ano nga ba yung nakapaloob na impormasyon at gayon din upang maintindihan natin ang nilalaman ng teksto. So, sa pagsusuri, pwede tayong gumamit ng obserbasyon. Sa obserbasyon, gumagamit tayo ng pandama, ang pagkamalikhain at tiyak na pag-iisip upang makakalap tayo ng impormasyon na sasagot o tutulong sa gagawin nating pagsusuri. So, ngayong alam na natin kung ano nga ba ang pagsusuri, dumako naman tayo sa kahulugan ng sanaysay. So, ano nga ba ang sanaysay? Ang sanaysay, isang uri ng sulatin o komposisyon na naglalayong maibahagi ang saloobin ng nagsulat nito. Ito rin ay maaaring magbahagi ng impormasyon, magpahayag ng nararamdaman, magbahagi ng opinyon o damdamin o manghikayat ng ibang tao at iba pa. Maaaring tumalakay ng iba't ibang paksa ang gaya ng paksa tungkol sa pag-ibig, kapaligiran, lipunan, pamilya, mundo at iba pa. So, ang sanaysay ay isang uri ng panitikan na nasa anyong tuluyan. So, ang sanaysay daw ay karaniwang pumapaksa sa kaisipan na tumatalakay sa mga bagay-bagay na sadyang kinapupulutan ng aral at aliw sa mga mambabasa. So, ipakilala ko lang si Alejandro Abadilla na nagbigay pakahulugan na ang sanaysay daw ay ang pagsasalaysay ng isang sanay. So, ang ibig sabihin nito, ang isang salaysay ay komposisyon or may taglay at tatak ng panlasa at hilig, reaksyon at palagay sa loobin, paniniwala at kalagayan, katauhan, karanasan at kaalaman ng bawat akda. So, sa pagsulat ng sanaysay at dito natin na ibibigay yung mga opinion natin tungkol sa paksang ginagawa natin. Dito natin na ilalabas yung mga gusto nating sabihin, mga pananaw natin sa isang bagay na maaaring kapulutan ng aral o kaaliwan ng mga taong magbabasa ng ginawa nating sanaysay. So, dumako naman tayo sa sangkap at bahagi ng sanaysay. So, unang sangkap ng sanaysay. Meron tayong 3 sangkap ng sanaysay. Una, ang tema at nilalaman. Pangalawa, anyo at struktura. At ang pangatlo ay ang wika at estilo. So, sa unang sangkap ng sanaysay, which is ang tema at nilalaman, dito natin makikita yung paksa na tinatalakay natin sa sinusulat nating sanaysay. Halimbawa, ang paksa natin ang maaaring paksa tungkol sa lipunan, katulad ng yung mga teenage pregnancy, mga corruption, ganyan. Sa unang bahagi pa lamang sa tema at nilalaman, doon na nakapaloob yung paksa na makikita ng mga mambabasa na masasabi nila, ito yung paksang binibigyang pansin dito sa ginagawang sanaysay. So, ang pangalawang sangkap ng sanaysay naman ay ang anyo at istruktura. So, dito sa anyo at istruktura ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng sanaysay.
Bakit? Kasi dito sa anyo at struktura ng sanaysay, malaki yung epekto nito. Malaki ang epekto nito sa pagkaunawa at pagkakaintindi ng mga mambabasa sa ginawa nating sanaysay. So, halimbawa, kung yung anyo at struktura ng paggawa natin ng sanaysay ay magulo, hindi maayos, hindi sunod-sunod, malilito yung mga mambabasa natin kung ano nga ba yung tinutukoy natin sa sanaysay. Ibig sabihin, yung mensahe na nakapaloob doon sa sanaysay ay hindi nila maiintindihan sapagkat ang anyo at struktura na ginawa at ginamit natin sa paglikha ng sanaysay ay hindi maayos. So, para mabigyang solusyonan yun, dapat ang gawin natin sa pagsulat ng sanaysay maayos at sunod ang ideya na nilalagay natin o nilalaman ng sanaysay natin. So, para maunawaan nyo ng mga mababasa na tuloy-tuloy lang yung mensaheng ipinaaabot natin sa kanila. So, pangatlong sangkap at ang panghuli sa sangkap ng sanaysay ay ang wika at estilo. So, ang wika at estilo naman na ginagamit natin sa paglikha ng sanaysay ay nakaka-apekto sa pagkaunawa rin ng mga mambabasa. Bakit? Kasi sa wika, nagagamitin natin at estilo kung hindi abot sa kakayahan ng pagkakaunawa ng mga mambabasa ay hindi nila maiintindihan ang ginawa nating sanaysay. So, ang solusyon doon, kapag gagawa tayo ng sanaysay, mas maigi kung mas simple ang gagamitin nating mga salita sa paglikha ng pangungusap na bubuo sa ating sanaysay. So, gumamit lamang tayo ng simple, natural na mga salita na magbibigay daan sa mga mambabasa upang maintindihan nila ang sinulat nating sanaysay. So, pagkatapos natin matalakay ang sangkap ng sanaysay, sunod naman ay ang bahagi ng sanaysay. Sa bahagi ng sanaysay, meron rin tayong tatlo. Ang simula or panimula, ang gitna o katawan, at ang huli ay ang wakas. So, unahin nating talakayin ang unang bahagi ng sanaysay, which is ang panimula or simula. Ito yung pinakamahalaga bahagi sa pagsulat ng sanaysay. Bakit? Kasi ito yung unang makikita ng mga mambabasa pag kita pa lang nila ng sinulat mong sanaysay, ito agad yung makikita nila, yung panimula. So, bakit sinasabing mahalagang bahagi ito ng sanaysay? Kasi ang panimula, ang sinulat nating panimula sa sanaysay ay ang magiging daan upang kung mapupukaw ba ang atensyon ng mga mambabasa na ituloy pa yung pagbasa nila hanggang sa huli ng ating sinulat na sanaysay. So kaya sa pagsusulat natin ng sanaysay, kailangan sa simula pa lang dapat sinulat natin yung isang bagay na alam nating makukuha natin yung atensyon ng isang tao upang madala natin sila sa gitnang bahagi ng ating sanaysay, which is naandun yung mga impormasyon, yung mahalagang impormasyon na kailangan nilang malaman hanggang sa marating nila yung dulo ng ating ginawang sanaysay. So, ganun ka-importante yung panimula. Kasi kapag nagsulat tayo ng sanaysay na ang simula natin ay yung tatawagin nating hindi kaakit-akit or hindi kaganda upang maibigay ng tao yung atensyon nila dun sa sinulat nating sanaysay. Kapag sinabi nating magulo, pangit yung panimula natin, hindi na sila magkakaroon ng interest na basahin pa yung nilalaman ng ating sanaysay. Kaya pag gagawa tayo ng sanaysay, dapat ang panimula natin ay pupukaw sa atensyon ng mambabasa.
So, ang pangalawang bahagi ng sanaysay ay ang katawan. So, sinabi ko kanina, ang katawan, dito na natin ibibigay yung opinion, saloobin, or pananaw natin dun sa paksang tinatalakay natin. Dito natin ibibigay lahat ng impormasyon na kakailanganin ng mga mambabasa na magbibigay sa kanila ng aral at dadagdag sa kanilang kaalaman. So, dapat sa paggawa natin ng katawan ng ating sanaysay, kompleto tayo sa impormasyon at iwasan nating magbigay ng mga impormasyon na hindi naman makatotohanan. Kasi may mga pwedeng mangyari na mali pala yung naisulat nating impormasyon doon sa sanaysay natin. Which is naman to, saloobin or pananaw, pero kung magsusulat tayo ng sanaysay, dapat sigurado tayo sa sinasabi natin dito sa paggawa natin ng sanaysay upang hindi mag-hesitate yung mga tao or mga mambabasa na paniwalaan or maibigay nila yung interest nila sa pagbabasa ng sanaysay na ginawa nyo. At ang huli sa bahagi ng sanaysay ay ang wakas. So sa wakas naman, dito nakapaloob ang conclusion ng ating sanaysay. Pag sinabi natin conclusion, andun na lahat ng pwede nating isuggest sa mga mambabasa or yung pinaka-conclusion natin dun sa paksang tinalakay natin. Ang wakas, siya yung nagsasara nung paksang tinalakay natin sa isang sanaysay. So, yun yung bahagi ng sanaysay, which is yung panimula, gitna or katawan, at ang huli ay ang wakas. So, pagkatapos nating matalakay ang sangkap at bahagi ng sanaysay, ay dumako naman tayo sa uri ng sanaysay. Sa pangkalahatang pag-uuri, meron tayong dalawang uri ng sanaysay, ang formal at di-formal. Una, ang formal. Ang formal ay tumatalakay sa mga seryosong paksa at nangangailangan ng masusing pag-aaral. So sa formal na sanaysay, makikita natin na ito ay ma-impormasyon, nagbibigay o naghahatid ng mga balita o impormasyon na may paksang seryoso. So ibig sabihin, sa formal na sanaysay, hindi natin makikitaan ng mga may kinalaman sa damdamin ng tao. Sinasabi natin na ang formal na sanaysay ay isang objektibo. Ibig sabihin, objektibo ito sapagkat kailangan nitong makalikha ng isang talakayang magtatanghal ng isang impormasyong isinusulong ng disiplina at kaalamang pinagbabatayan ng mga isinasagawang pagsusuri. So, sa formal na sanaysay ay may pagpili tayo ng mga salita na yun, sa formal pumipili tayo ng mga salita na ginagamit natin sa pagbuo ng sanaysay. So, ang formal na sanaysay, ulitin ko, may mood siya na seryoso, pang-intellectual at walang halong biro. Kabaligtaran naman ito ng di-formal na sanaysay. Sa formal na sanaysay ay makikitaan natin ng seryosong talakayan or paksa. Sa di-formal naman, kabaligtaran ng formal, kung sa formal ay kakikitaan ito ng seryoso, sa di-formal naman ay palakaibigan ang tono na ginagamit sa paggawa ng sanaysay. So, ang di-formal ay nakatuon sa mga personal, araw-araw na paksa na mas madaling pag-usapan. So, ibig sabihin, in everyday life lang yung paksa na tinatalakay dito sa di-formal na sanaysay. Ito ay pamilyar, palagayan kung mapang-aliw, nagbibigay lugod sa pamamagitan ng pagtatalakay sa mga paksang karaniwan, pang-araw-araw at personal. So, sabi ko kanina na ang formal ay objektibo, dito naman sa di-formal ay subjektibo naman, sapagkat kakikitaan o
kapapanigan ito ng damdamin at paniniwala ng may akda, ang pananaw, at pananaw. So, ibig sabihin, sa paggawa ng sanaysay na di formal, halimbawa, kung ikaw ay isang mananaysay, kung di formal ang gagawin mo, pwede kang sulat ng isang sanaysay na may bahid ng iyong damdamin or emosyon. Di tulad sa formal na kailangan piling-pili yung mga salitang gagamitin mo. So dito rin sa di formal, pwede siyang kasangkutan or impatsahan ng mga mambabasang madla. Saka dito sa di formal, pwedeng sa pagsulat natin ng sanaysay, bigyan natin ng malikhaing pamamaraan, di tulad sa formal na sinabi ko kanina, seryoso at may mga piling salita lang na kailangang gamitin sa pagsulat ng formal, na kabaligtaran sa di formal na pwedeng kung ano yung maisip natin na malikhaing paraan sa pagsulat, pwede nating gawin. Kabaligtaran ng So, natalakay natin ang pangkalahatang uri ng sanaysay, which is formal at di formal. So, dumako naman tayo sa iba pang uri ng sanaysay. So, meron ako ditong bibigay na 4 na uri pa ng sanaysay, ang naratibo, deskriptibo, argumentatibo, at malikhaing sanaysay. So, unahin natin ang naratibong sanaysay. Ang naratibong sanaysay ay naglalaman ng mga kwento o salaysay tungkol sa mga personal na karanasan ng manunulat. So, dito para ka lang nagsasalaysay ng mga karanasan mo, experience mo sa buhay bilang isang mananaysay. So, dito yun papasok yung mga pagsulat mo ng mga sanaysay na tungkol sa personal mong buhay o karanasan mo sa buhay na mong ibahagi sa ibang tao. Ang pangalawa naman ay ang deskriptibong sanaysay. Sa deskriptibong sanaysay ay naglalayong maglarawan o magbigay ng paglalarawan tungkol sa isang tao, lugar, bagay, karanasan o sitwasyon. Sa deskriptibong sanaysay naman, base doon sa tawag sa kanya deskriptibo, nagbibigay tayo ng description sa paksang tinatalakay natin or sa nilalaman ng ating sanaysay, whether nag-English, kung ito ay tungkol sa tao, sa lugar, sa bagay man, karanasan, pangyayari o sitwasyon. Bibigyan natin yun i-describe natin yun. Bibigyan natin yung description, ipapaliwanag natin yun na nakapaloob sa ating sanaysay. Ang pangatlong iba pang uri ng sanaysay ay ang argumentatibong sanaysay. Ang argumentatibong sanaysay ay naglalayong magpahayag ng opinyon o pananaw ng manunulat tungkol sa isang tiyak na paksa. So, dito sa argumentatibong sanaysay, kung matatandaan natin yung sinabi ni Ma'am last discussion pa na ang argumentatibong sanaysay or argumentative essay in English, dito, meron tayong paksa kung saan pipili tayo ng papanigan natin at doon papangatawanan natin at bibigyan ng pananaw, opinion, or saloobin para mabigyang justice yung pinili nating panig. Halimbawa, nagawa ka ng sanaysay na sa inside school na lang. Halimbawa, ang topic mo ay kung yung pagbibigay ng marka ng isang teacher ay ang pagbibigay ba ng marka ay may awa o wala.
So doon, sa argumentative essay, pipili ka doon kung wala ba talagang awa ang pagbibigay ng marka ng mga teacher or may awa ba ang pagbibigay ng marka ng mga teacher. Pipili ka doon sa dalawa doon. At pagkapili mo kung alin ka doon sa panig na yon, yun naman yung pagbibigyan mong focus, yung pinili mong panig upang mabigyan mo ng opinion mo, na mabigyan mo ng justice yung pinili mong panig, na maipaliwanag sa mga mambabasa kung bakit yun yung napili mong panig. So, yun yung argumentative essay. Parang nakikipag-argumento ka. Oo, nakikipag-argumento ka sa pinaglalaban mo yung panig na pinili mo. Yun. So, last naman na binigay ko sa iba pang uri ng sanaysay ay ang malikhaing sanaysay or creative essay. So, dito naman sa malikhaing sanaysay, naglalaman ito ng personal na karanasan, imahinasyon, kaisipan ng manunulat. So, kung iintindihan yung naratibo at malikhain, pareho siyang tumutukoy sa personal at karanasan ng manunulat. Ang pagkakaiba lang nila, sa malikhaing sanaysay, pwede natin siyang gamitan ng imahinasyon at kaisipan ng manunulat na ilalagay natin sa ginagawa nating sanaysay. So, pagkatapos nating matalakay ang mga sangkap at bahagi ng sanaysay, pati ang mga uri nito, dumako naman tayo sa layunin ng pagsulat ng sanaysay. So, ang layunin ng pagsulat ng sanaysay, ang sanaysay ay isang kasangkapan upang isatinig ang maikling pagbubulay-bulay at komentaryo sa buhay. Naglalahad ang sanaysay ng matalinong puro at makatwirang paghahanay ng kaisipan. Naglalahad din ito ng mga personal at pansariling pananaw ng manunulat tungkol sa paksa. So, ang layunin ng pagsulat ng sanaysay ay maaaring iba-iba depende sa uri ng sanaysay at sa paksang tinatalakay. Halimbawa, sa pangkalahatang uri ng sanaysay, which is yung formal at di-formal, magkaiba sila ng layunin sa pagsusulat ng sanaysay sa ganoong uri. Halimbawa, nagsulat ka ng formal na sanaysay. Sa formal na sanaysay, dito nagnanasang magpaliwanag, manghikayat, at magturo tungkol sa pangkaunlarang kaisipan, moral at hilagyo o kaluluwa ng mga mambabasa. Sa di-formal naman, ang layunin lang nito ay magbigay aliw o makamtan yung mithiin na magganyak sa mga mambabasa. So, gaya ng sabi ko kanina, iba-iba naman yung layunin ng pagsulat ng sanaysay, depende sa mga uri nito. So, may sasabihin akong ilang layunin sa pagsulat ng sanaysay, aking ididikta. Isa na sa layunin ng pagsulat ng sanaysay ay magpahayag ng damdamin. Sa pagpapahayag ng damdamin, ibig sabihin na ilalabas natin yung sarili nating pananaw, na ilalabas natin yun sa pamamagitan ng pagsulat ng sanaysay. Pangalawa naman sa layunin ay magbigay ng impormasyon. So dito, ang layunin natin sa pagsulat ng sanaysay ay magbigay ng impormasyon sa mga magbabasa. Dito, layunin nito magpaliwanag ng konsepto o pangyayari na magbibigay ideya sa mga mambabasa. Pangatlo naman sa layunin ay manghikayat. Ibig sabihin, sumusulat tayo ng isang sanaysay upang mahikayat natin ang ating mga mambabasa, mapaniwala o sumang-ayon sila sa nilalaman ng ating ginawang sanaysay. Layunin rin ng pagsulat ng sanaysay ay magbigay aliw sa mga mambabasa.
sa i-apply natin yung pagbibigay aliw sa mga mambabasa kung ang pagsulat ng ating sanaysay ay kakikitaan ng humor natin or may mga salita na salita na pupukaw sa atensyon at kaisipan ng mga mabasa upang maaliw sila. At panghuli sa layunin ng pagsulat ng sanaysay ay ang magsalaysay ng karanasan. Sa pagsulat ng ating sanaysay, na isasalaysay rin natin yung mga karanasan natin na magtuturo sa kanila ng mga iba pang pangyayari or makukuhaan nila ng mga ideya at kaalaman tungkol sa isang sitwasyon or pangyayari. Kasi 'di ba, sa lahat ng ating karanasan na tututo tayo at nabibigyan tayo ng aral nito. Kapag naibahagi natin ito sa iba sa pamamagitan ng paggawa ng sanaysay, maaaring matuto rin sila at malaman rin nila yung iba pang karanasan na pwede nilang maranasan sa buhay. So, sa kabuuan, ang sanaysay ay isang mabisang paraan upang maipahayag ang kaisipan, magbahagi ng kaalaman at maka-impluwensya sa mga mambabasa. Ang sanaysay ito ay isang malikhaing paraan upang maibahagi natin sa iba ang ating sariling saloobin, pananaw o opinyon. At sa pamamagitan ng pagsulat ng sanaysay ay maaaring maka-impluwensya at makatulong tayo sa iba. At yun lang po. Thank you.